Okay, magandang gabi sa ating mga kapatid. Sa gabi ito tayo ay simula sa ating gawain ng ating Panginoon na tayo ay patuloy na pupuri natin ang dakilang pagligtas natin sa mundong ito. Ang ating Panginoon sa Kristo, siya dapat purihin natin dito sa mundong ito. Kung tayo ay umiiling ng kaligtasan sa ating Panginoon. Amen. Kasi kung iingi tayo ng kaligtasan sa Diyos, balit hindi man kayo tunay na naglilingkod sa Panginoon, paano matutupad ng Diyos ang pangako sa bawat sa ating mga kapatid? Amen. Kung tayo ay malamig sa pananampalataya sa ating Panginoon, hindi natin kinikilala buong puso ang Diyos. Nasubalit siya naglikha sa ibabaw ng mundo ito. Amen. Lahat ng nakikita natin, siya naglikha. Kaya kailangan natin, purihin natin ang Diyos para tayo ay bigyan ng kaligtasan. Matanggap natin ang tunay na hinihingi natin sa atin. Okay, tayo ay magsimula sa ating gawain. Awitan na natin ang ating Panginoon. Puso ko ay sinisiyasan.
bigay sa atin na gampanin sa ibabaw ng mundo ito. Tayo ay magpatuloy Yes. na magpuri sa ating Panginoon. Kasi sa mundo ito, walang kita ang Diyos na kaunti ang nakikita ng ating Panginoon na tunay na nakikinig sa kanyang mga salita. Amen. Kasi sa panahon ngayon, sobrang lamig talaga, busy sa mga bagay, mga kasayahan ng tao. Kaya tayo mga kapatid, masaya tayo sa ating gawain ng ating Panginoon. Amen. At hinihimay-himay natin ang salita ng Diyos. Na tayo ay maabutan ng ating Panginoon na mayroon pa sa Kanya tunay na kumikilala. Kasi ang ating Panginoon, alam na natin ang salita ng Diyos. Sa panahon ngayon na nagtatanong ang ating Panginoon na may maabutan pa kaya ako sa ibabaw ng mundo ito. Amen. Na mga mananampalataya at mga tunay na anak ng Diyos. Balit ang tunay na anak ng Diyos kahit kailanman hindi nakakaligtaan ang ating gawain at pakikinig, excited sa ating pakikinig sa salita ng Diyos at nakatatak sa puso ang salita ng Diyos ang ating mga napakinggan. Pero kung hindi ka tunay, papakinggan mo lang, pero hindi mo naman tinatatak sa puso, hindi mo naman siya tinatanggap. Amen. Yun yung hindi katanggap-tanggap sa ating Panginoon. Yes. Na mga nagpupungwari na tunay na kinikilala sila sa Diyos. Pero ang nasa puso nila iba. Ang nalalaman, sanglibutan, hindi salita ng Diyos. Kasi pag salita ng Diyos, ang nalalaman sa ating puso, kailangan natin na tayo, laging excited sa ating pakikinig at makakain ng salita ng Diyos. Yun yung tunay na mga anak ng Diyos. At mga nag-aano sa gawain, naghahanda, prepare. Kahit gaano kabisi natin, bigyan natin ng oras ang ating Panginoon. Sa umaga pa lang, alam na natin na kakain na naman tayo ng salita ng Diyos. Kaya tayo laging handa sa ating Panginoon. Huwag natin bigyan ng magpapaamak sa atin ang ating kaluluwa. Kasi ang nagpapaamak sa ating kaluluwa ang ating katawan. Itong body, mga kailigan ng mga kalayawan o alam natin ang ilig ng laman, di ba? Huwag natin itong lagi pabigyan. Kasi ito yung aatak sa'yo eh. Papaamak eh. Kaya sa gabing ito mga kapatid, tayo lang hindi tayo nakagawain ng karaan kaya maulan. Kaya
kailangan natin bumawi tayo sa ating Panginoon. Na hindi man napakaganda ng panahon ngayon, kailangan nakahanda tayo lagi. Kasi minsan lang tayo magawain makakain ng salita ng Diyos. Kaya tayo excited na patuloy lang tayo mga kapatid. Pakikinig at tanggapin ang katotohanan. Okay, sa gabing ito mga kapatid, dako tayo sa testimony kung mayroon man sa atin matotoo sa gabing ito, matotoo sa ating Panginoon. Okay, sino po natutuwa tayo sa Diyos. Pangunahan ko mga kapatid, tayo ay kailangan tayo na magpatuo sa ating Diyos, ang ating binibigay sa ating Panginoon. At mga lahat na nagramdam natin sa ating puso at mga nakakamit natin galing sa Diyos. Una, pasalamat ako sa Panginoon na ibinigay sa akin ang kalusugan at iniwas niya ako sa anong mga bagay na sanglibutan na kahit kailanman hindi natitinag ang aking pananampalataya kahit kailan anong bagay na nakikita ko sang libutan na ano na lang ako, tinitingnan ko sila paano kaya kung once na matanggap natin ang katotohanan na mawala tayo dito sa mundong ito. Iniisip ko naman dito sa mga tao, saan kaya mapupunta? Kaya pasalamat ako sa Panginoon na talagang hindi niya ako binibigyan ng anong bagay na pangliling lang na makakatapos sa mabutan. Yun yung pasasalamat ko sa Diyos. At pangalawa sa ating mga pamilya na pasalamat din ako sa ating Panginoon na patuloy niyang binibigyan ng gabay sa ating pamilya at sa ating lahat dito na patuloy na nananampalataya. Pasalamat ako sa Panginoon. Ganun din ang ating partner, binibigyan din sa kalusugan, pamagitan ng mananampalataya siya, tunay na anak ng Diyos. At pasalamat ko sa Panginoon. Hindi man kami binibigyan ng bagay na sakit. Sabi ko sa anak namin, iniiling ko sa Panginoon na huwag na maulit ang mga bagay na mga sakit-sakit na yan. Kasi iniiling ko sa Panginoon. Na naman siya, may trauma ng ating partner sa anak namin. Kaya sabi ko, huwag ka mag-inisip ng ganyan kasi takot ay sobra na naman taba. Trauma sa
Panginoon na huwag naman dumating ang lahat na hindi na may babalik ang mga bagay na sakit. Iwas na siya sa mga bagay na masakit. Alam ko, ang Diyos ang magagabay sa Kanya. Ang Diyos ang nagbibigay ng kalusugan sa Kanya. Sabi ko sa mag-iingatan mo ang lahat ng bagay na mga pagkain kasi yan yung nakakasira sa mga bagay ng kalusugan sa atin ng katawan. Ingat din tayo sa mga pagkain. Kaya salamat ako sa Diyos na tunay siya nagbibigay ng lahat ng bagay na pangailangan, financial. Kasi napakadakila ng Diyos. Kasi yung budget namin wala na paubos na. Binigyan ako ng gawa ng ating Panginoon. Kaya is God na salamat at tubo sa Diyos. Bigyan mo ako, Lord. Tinutupad ng ating Panginoon. Kaya salamat ako sa ating Panginoon. Siya lang ang lalapitan natin mga kapatid. Walang, basta yung lalapit tayo sa Kanya, yung buong puso na walang bagay na nahalo. Lalapit tayo sa ating Panginoon. Tapat. Kasi kung hindi tayo tapat, hindi tayo papakinggan. Kahit gano'n natin hingi sa Kanya, hindi tayo papakinggan. Kaya huwag natin gamitin ang ating mga sariling karunungan natin. Hihingi tayo sa Panginoon galing sa Kanya ng karunungan. Kaya huwag tayo magsasarili kasi may dakilang Diyos tayo. Sa Kanya tayo lalapit. Kaya na ito yung binakatin ngayon tayo. Puyat. May pasok siya kanina umaga. Amen. Tapos nag-practice sila. Mga hapon na alas 2. Nagulat ako. Pagkakyat ko, ginigising ko tulog. Kala ko gising. Amen. Kaya salamat ako sa Panginoon. Yung magabayan na ating anak, baguhin siya ng Diyos sa lahat ng bagay na mga kinakabalaan niya sa cellphone ng Diyos. Niling ko sa Panginoon na baguhin niya ng ating anak. Pakabangin niya sa mga bagay na laro na walang kabuluhan, wala man makukuha. Kaya ang Diyos na bahala sa Kanya, ilalapit sa Panginoon lahat ng bagay na mawala sa Kanya na hindi kaya sa Kanya ng Diyos. Kaya mga kabataan, iwasan natin yan. Wala tayong makukuha dyan. Papahama kayo sa mga laro na yan. Kasi yung utak nyo sa puso natin nakatutok sa laro nyo, wala kayong maunawaan sa karunungan ng Diyos. Kaya kailangan may karunungan tayo ng ating Panginoon. Iyon natin ito sa gabing ito at salamat at buhay ng Panginoon. Siya kakilang Ama natin sa
Okay, meron po ba sa ating kapatid? Ito. Wala na. Tuloy tayo mga kapatid. Awitan natin ang ating Panginoon. Okay po.
gawain. Uh, Patuloy tayo makinig sa pahayagan ng ating Panginoon. Tayo ay mabigyan ng karunungan ng ating Diyos. Sa pamagitan ng patuloy nating pakikinig sa salita ng Diyos na nagbibigay ng unawa at karunungan para tayo ay lumapit sa ating Panginoon, mas lalo pa niya palalaguin ang kanyang pananampalataya. Kaya patuloy tayo mga kapatid makinig sa salita ng Diyos. Huwag lang natin pakinggan kundi sa puso. Kasi kung papakinggan lang natin, wala. Kahit alam na natin ang katotohanan, dinalabas pa rin natin sa puso. Kaya ang pananampalataya matamlay, tapos putol-putol. Kasi kung tayo ay tunay na mananampalataya sa ating Diyos, mas lalong lumalago yan eh. Mas lalong sumisigla Amen. ang ating pananampalataya sa ating Amen. Panginoon. Hindi yung pinapasigla natin yung mga gawain sa sanglibutan. Huwag natin pagbigyan yan mga kapatid. Amen. Kasi walang kabuluhan sa paningin ng Diyos yan. Balit nabubuhay man tayo dito sa mundong ito pangsamantala lang. Kailangan natin matanggap ang buhay na walang hanggan. Yun yung kailangan natin. Paano tayo makatanggap? Hindi man tunay na mga binhi ng Diyos. Hindi kayo makakatanggap. Okay, sa gabing ito, ang ating papahayag sa ating lahat, mga kapatid, salita ng Diyos sa Mateo, chapter 13. Okay. Nang araw din yun, lumabas ng bahay si Jesus at naupo sa tabi ng lawa. Napakaraming tao ang nagtipon sa paligid niya. Kaya sumakay siya sa isang bangka at doon umupo. Habang ang mga tao na may nasa talampasigan, marami siyang itinuturo sa kanila sa pamamagitan ng mga talinghaga o pag-alintulad. Sinabi niya, may isang magsasakang nag-aasig ng binhi. Alam na natin ito mga kapatid, kung sino ang isang magsasaka na nag-aasig ng mga binhi. Ating tunay na Panginoon. Sa Kanya, pag-aasig, may mga binhing naulog sa tabi ng daan. Dumating ang mga ibon at tinuka ang mga binhing iyon. May mga binhi namang naulog sa mababatong lugar, kung saan walang gahanong lupa. Mabilis na tumubo ang binhi dahil mababaw ang lupa. Mabilis tumubo kasi mababaw ang kanyang napaglagyan. Mabilis ito sumibol eh. Ngunit natuyo rin ito ng masikatan ng araw. At dahil hindi malalim ang ugat, namatay ito. Dahil sa mabilis siya tumubo, mabilis din siya natuyo. Mga kapatid, kailangan natin mga kapatid, ang tinutukoy ng ating Panginoon, niyan tulad niya sa mga bagay na mabilis inano natin sa ating mga pananampalataya natin. Kung tayo ay
mabilis na tumanggap ng salita ng Diyos, pero hindi natin pinagpatuloy at hindi natin isinasapuso, ganun ang mangyayari mga kapatid. Matutuyo agad sa ating pananampalataya. May mga binhi namang naulog sa lupang may matitinig na damo. Lumago ang mga damo at natakpan ang mga tumubong binhi. Itong mga tumubong mga damo na to, yung mga makasanglibutan. Ang iba naman ay naulog sa mabuting lupa, lumago at namunga. Ang iba ay napakarami ng bunga. Ang iba ay marami. At ang iba naman ay katamtaman lang. Ang iba naman, hindi talaga pare-parehas. Kayong mga nakikinig, dapat ninyo itong pag-isipan. Tayong mga nakikinig mga kapatid, pag-isipan natin mabuti. Pag-isipan natin mga kapatid, isa puso natin ang salita ng Diyos. Kasi kung ikaw ay napakababaw ang pananampalataya mo at hindi mababaw na nga, hindi mo pa sinasapuso, mas lalong mawawala yan mga kapatid. Matutuyo. Agad ka matutuyo mga kapatid. Kaya patibayin natin. Kung pananampalataya natin mga kapatid, kailangan laging binibigyan ng pangpalusog. Lagi natin bibigyan ng inumin para lumago ng lumago. Amen. Ang inumin, kundi ang salita ng Diyos. Amen. Yun yung kailangan natin ibigay sa puso natin at isa puso natin, itatak natin sa puso. Pero kung kayo ay napakababaw ng pananampalataya, ay patuloy pa rin kayo sa mga bagay na nananatili pa rin sa mga sanglibutan, kayo ay mas lalong patuloy kayong matutuyo. Malalanta kasi wala kayong pangpalago. Kaya sinasabi ng ating Panginoon, tayo mga nakikinig, pag-isipan natin mabuti. Kasi ito ang mangyayari sa bawat isa sa atin mga kapatid, sa pananampalataya natin. Napakaganda ang salita ng Diyos na pag inimay-imay natin at inasapusok natin, mamaunawaan natin na napakaganda pala ng salita ng Diyos. At makikita natin, ito pala ang sinasabi ng ating Panginoon. Yung mga damo na alo-alo kasi, yung binhi, yung tunay na binhi, saka yung hindi tunay, nakaalo sa mga damo. Kundi yung damo na yan, yung sanglibutan. Kaya hindi natin kailangan bigyan natin ng pangpalago ang ating pagsibol natin sa pananampalataya natin para lumago na lumago, patuloy. Okay, sa verse 10. Pagkatapos lumapit kay Isus ang mga tagasunod niya at nagtanong, bakit po kayo gumagamit ng talinghaga sa pagtuturo sa mga tao? Sumagot si Isus, ipinagkaloob sa inyo na
malaman ang mga lihim tungkol sa pag-aari ng Diyos. Pero hindi ito ipinagkaloob sa iba. Sapagkat ang taong sumusunod sa naririnig niyang katotohanan ay bibigyan pa ng higit ng pangunawa. Kung sapagkat sumusunod tayo sa salita ng Diyos sa katotohanan, mas iigian pa ng Diyos na mabibigyan tayo ng pag-uunawa. Na pang-unawa, ngunit ang taong hindi sumusunod sa katotohanan ay hindi ang kaunti niyang naunawaan ay kukunin pa sa kanya. Hindi tayo mga kapatid, isa puso natin ang salita ng Diyos. Kung ikaw ay may kakaunting unawa, tapos hindi ka pa nagpatuloy, mas lalong babawiin sa iyo ng Diyos. Yun yung kailangan natin katakutan sa mundong ito mga kapatid. Kasi may kaunting unawa ka na, tapos hindi ka pa rin nakikinig sa katotohanan, sa salita ng Diyos. Yung kakaunti na yan, nakaalaman mo, wawalain yan ng Diyos. Hindi ka bibigyan ng kapayapaan ng ating Panginoon. Kaya nagsasalita ako sa kanila sa pamamagitan ng talinghaga dahil tumitingin sila pero hindi nakikita at nakikinig pero hindi naman nakakaunawa. Tumitingin lang pero hindi nakakakita. Tumitingin lang, titingnan lang ang salita ng Diyos pero hindi niya nakikita. At nakikinig pero hindi naman nakakaunawa. Yung sinasabi ng ating Panginoon. Tagapakinig ka lang pero hindi mo naman naunawaan. Kaya pag-isipan natin mga kapatid na napapakinggan natin ang talingaga ng ating Panginoon, isa puso na natin. Kasi kung hindi nyo papakinggan lang natin, ay hindi nyo makakamit ang ibinibigay ng karunungan ng Diyos. Sa kanila natupad ang sinabi noon ni Isaias, makinig man kayo ng makinig, hindi kayo makakaunawa. Tumingin man kayo ng tumingin, hindi kayo makakakita. Yun yung nakatakda na sa Panginoon. Naka-line up na kayo sa ating Panginoon. Yung nakikinig, pero hindi naman tunay na nakikinig, mawawala lahat sa inyo. Dahil matigas ang puso ng mga taong ito, tinagpa nila ang kanilang mga tainga at ipinikit ang kanilang mga mata. Dahil baka makakita sila at makarinig at maunawaan nila kung ano ang tama at magbalik loob sila sa akin at pagalingin ko sila. Kaya mga kapatid, tayo mga kapatid sa ating pakikinig at sa katotohanan, yung iba natatakot kasi baka natakot sila kasi baka magbalik loob sila, takot na mawala sa sanglibutan, hindi sila makagawa ng bagay na kagustuhan nila. Yun yung hindi nila matanggap. Yun yung nakabulag sa kanila sa katotohanan, itong sanglibutan. Ngunit mapalad kayo dahil nakakakita kayo at nakakaunawa. Sinasabi ko sa inyo ang totoo.
maraming propita at matutuwid na tao noon ang nag-aangad na makakita at makarinig ng makakita at naririnig ninyo ngayon, pero hindi ito nangyari sa kanilang panahon. O napakabiyaya natin mga kapatid, mga propeta na nag-aangad sila ng tunay, humihingi sila ng katotohanan, pero hindi natupad kasi ang Diyos ang nagbibigay sa kanila. Kung gusto man nila makakita o hindi, ang Diyos ang masusunod. Kaya tayo mga kapatid, sa panahon natin ngayon, napakabiyaya natin kasi nandito ang salita ng Diyos. Kasi kung wala ito, hindi natin alam ang patutunguhan natin, ang kaligtasan natin. Hindi natin makikita at hindi natin matutuwid ang kamalian natin dito sa mundong ito. Kasi ito ang kailangan natin bigyan ng pansin ang salita ng Diyos. Kasi kaya ibinigay itong salita ng Diyos para ito na ang pinakabiyaya natin sa lahat ng tao sa mundo ito. Kung tayo ay gaganapin natin at tatanggapin natin ang salita ng Diyos. Okay. Pakinggan ninyo ang kahulugan ng talinghaga tungkol sa mang-aasi. Ano'y natin mga kapatid? Unawain natin, pakinggan natin mabuti sa mga ipinapahayag ng ating Panginoon at tabi ng daan kung saan naulog ang ilang binhi ay ang mga taong nakikinig ng mensahe tungkol sa pag-aari ng Diyos, pero hindi nakakaunawa. Dumating si Satanas at inagaw ang salita sa kanila sa puso. So, yun yung kakatakutan natin mga kapatid. Kasi si Satanas dumating dito sa ibabaw ng mundong ito. Yun yung mag-aagaw sa ating nalalaman sa ating puso sa katotohanan. Lilinglayin ka nito Kung ikaw ay napakababaw ng pananampalataya mo, paniniwala mo sa salita ng Diyos, isang lang sa'yo ni Satanas, dala ka na. Kaya ito ang kailangan natin itatak sa puso mga kapatid. Ang mga talinghaga ng Diyos ng katotohanan. Ang mabatong lugar kung saan nahulog ang ibang binhi ay ang mga taong nakikinig ng salita ng Diyos. At masaya ito tinanggap agad. Masaya. Yung mga tunay na nalaglag, kahit napaka-bato pa yan, talagang pagsisikapin yung mga tunay na binhi ng Diyos. Talagang masigasig ang mga anak ng Diyos. Ngunit hindi taimtim sa puso ang kanilang pagtanggap, kaya hindi tumagal ang kanilang pananampalataya pagdating ng kahirapan o pag-uusig. Dahil sa salita ng Diyos na kanilang tinanggap, agad silang tumatalikod sa kanilang pananampalataya. Pag dumating lang kaunting paghihirap, kasi yung hindi tunay na mananampalataya, kasi yung hindi tunay na mananampalataya, hindi tinatanggap yan sa puso yung salita ng Diyos. Hindi tatanggapin yan. Yung parang baliwala lang sa kanya ang napapakinggan niya. Tapos yung pagdating ng magsubok ng Diyos o anong bagay ng pag-uusig o paghihirap, agad siya lupay-pay.
Kaya ito kailangan natin malaman, mga kapatid. Huwag natin pagbigyan, huwag natin patigasin ang ating puso. Basta tutok tayo Yes. sa ating Diyos. Kasi siya ang nagbibigay ng mapayapa na pamumuhay natin sa mundo ito. Kasi kung hindi ka nakatutok sa salita ng Diyos, wala kang mapapala sa mundo ito. Ang lupang may matitinig na damo kung saan naulog ang iba pang binhi ay ang mga taong nakikinig sa salita ng Diyos. Ngunit dahil sa mga alalahanin dito sa mundo at sa paghahangad na yumaman, nakakalimutan nila ang salita ng Diyos. O ito yung iwasan natin, mga kapatid. Yung mga alalahanin dito sa ibabaw ng mundong ito, huwag natin bigyan ng pansin yan. Ang bigyan natin pansin, ang salita ng Diyos. Hindi namunga ang salita ng buhay nila. Hindi namunga sa inyong sarili ang salita ng Diyos. Kasi ito nga yung pinapaiwasan ng ating Panginoon. Yung sanglibutan o anumang bagay. Kaya makontento tayo sa mayroon tayo. Kasi yan yung pinagkaloob ng Diyos eh. Kasi yun yung magpapalamig sa'yo sa pananampalataya at hanggat makalimutan mo na ang Diyos. Kasi masaya ka sa sanglibutan eh. Nakuha mo yung kagustuhan ng inyong laman. Pinagbibigyan mo lagi. Kaya, yun yung iwasan natin, mga kapatid, ang mga ganitong pinapahayag ng ating Panginoon. Ngunit mabuting lupang pinasigan ng binhi ay mga taong nakikinig sa salita ng Diyos at nakakaunawa nito. Kaya namunga ito sa kanilang buhay. Ang iba ay napakarami ang bunga. Ang iba ay marami at ang iba naman ay katamtaman lang. Ito yung tunay na tumatanggap ng salita ng Diyos. Talagang sa puso niya dinalaman dumadami siya at nakikita sa kanya. Pero naman yung kakaunti, yung parang katamtaman lang, ay wala. Hindi nakikita sa kanyang pamumuhay. Kasi katamtaman na maatak pa sa sanglibutan. Katamtaman ng ibinibigay sa kanya ng ating Panginoon. Muling nagbigay ng talinghaga si Jesus sa kanila. Ang pag-aari ng Diyos ay may tutulad sa kwentong ito. May isang taong nag-asig ng mabuting bini sa kanyang bukid. Pero kinagabihan habang natutulog ang mga tao, dumating ang kanyang kaaway at nag-asig ng masasamang damo at umalis. Alam natin kung sinong masamang damo. Satanas. Yun yung kailangan natin iwasan. Yan yung mga asig dito sa sanglibutan Satanas Masamang damo yan. Nang tumubo ang mga tanim at namunga, lumitaw din ang masasamang damo. May tanim din si Satanas kaya tumubo din. Kaya pumunta sa kanya ang kanyang mga alipin
At sinabi, hindi po ba mabubuting binhi lamang ang inasik ninyo sa inyong bukid? Paano po ba ito nagkaroon ng masamang damo? Nakatulog nasalisiyan ng mga asik din na masamang damo. Kaya nasalisiyan siya. Sinabi ng may-ari, isang kaaway ang may kagawa-gawa nito. Tinanong siya ng mga utusan, gusto po ba ninyong bunutin namin ang masasamang damo? Sumagot siya, wag baka mabunot. Di ninyo pati ang trigo. Hindi pinapabunot ng ating Panginoon. Kasi madadamay. Baka madama yung iba yung mga tunay. Hayaan na lang muna ninyo. Lumagong pareho hanggat sa anihan. Kapag dumating na ang panahong yun, sasabihin ko sa mga tagapag-ani na unahin muna nilang bunutin ang masasamang damo. At bigkisin para sunugin. Pagkatapos ipahani ko sa kanila ang trigo at ipahimbag sa aking budiga. Ito yung mga bubunutin, yung mga damong mga walang laman. Ito yung iiwalay ng Diyos. Ikinuwento pa sa kanila ni Jesus ang pag-aalintulad na ito. Ang kaharian ng Diyos ay katulad ng isang buto ng mustasa na itinanim ng isang tao sa kanyang bukid. Napakaliit pa lamang, kapatid. Ito ang pinakamaliit sa lahat ng buto. Ngunit kapag tumubo at lumaki na, naging mas mataas ito kaysa sa ibang mga halamang gulay. At halamang gulay na parang punong kahoy ang taas. At pinupugaran ng mga ibon ang mga sanga nito. Kasi mga makapangyarihan yung binhi na napakaliit, yun yung tunay na tumutubo sa nagpapatuloy sa kanyang pamumunga sa ibabaw ng mundo. Isa pang pag-aalintulad ang ikinuwento ni Jesus, ang kaharian ng Diyos ay katulad ng pangpaalsang inihalo ng babae sa isang malaking palanggana ng harina at nagpaalsa nito ang buong masa na harina. Gumamit si Jesus ng mga pag-aalintulad o mga talinghaga sa lahat ng kanyang pangaral tungkol sa pag-aari ng Diyos. Hindi siya nangaral sa mga tao nang hindi sa pamamagitan nito. Sa ganitong paraan ay natupad ang sinabi ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang propeta. Magsalita ako sa kanila sa pamamagitan ng pag-aalintulad. Sasabihin ko sa kanila ang mga bagay na nililihim mula pa ng likain ang mundo. Ibinigay ng mga talinghaga ang mga salita ng ating Panginoon sa kanyang mga propeta para ibigay din sa atin na tayo ang bibigyan ng Diyos. Didiligan tayo na para tayo ay sumibol. Tayo yung mga tinataniman ng binhi ng Diyos. Kaya pag tinaniman tayo ng binhi ng Diyos, paano'y natin, pasibulin natin, patabain natin sa ating puso para hindi natin
makaligtaan ang ating pananampalataya. Pagkatapos iniwan ni Jesus ang mga tao at pumasok siya sa isang bahay, nilapitan siya ng mga tagasunod niya at sinabi, pakipaliwanag po sa amin ang talinghaga tungkol sa masasamang damo. Gusto nilang malaman, kaya alam na natin yung masamang damo. Sumagot si Jesus, ang mag-aasik ng mabuting binhi ay walang iba kundi ako, ng anak ng tao. Kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Siya yung tunay na nag-aasik ng tunay na binhi. Amen. Ang bukid ay ang mundo, at ang mabuting binhi ay ang mga kabilang sa kaharian ng Diyos. Ang masasamang damo naman ay ang mga sakop ni Satanas. Yung mga sakop ni Satanas, yun yung masasamang damo. Amen. Yung mga mabubuting binhi, yun naman ang sakop ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya, yung mga magkasanglibutan, sakop yan ni Satanas, hindi sakop ng ating Panginoon. Kasi tayong mga nakikinig sa salita ng Diyos, patuloy natin dinidiligan ang ating puso, ang salita ng Diyos. Patuloy natin dinadagdagan ang kaalaman natin. At patuloy natin humingi ng karunungan sa ating Panginoon para malaman natin at lumago ang ating pananampalataya. Kung paanong binunot ang sinusunog ang masasamang damo, ganon din ang mangyayari sa katapusan ng mundo. Mga kapatid, mga nanonood sa live, itong mundong ito, ganon din. Diba sinusunog yung damo? Ganon din ang mangyayari, sabi ng Panginoon, sa ibabaw ng mundong ito. Kung paanong binunot yung masasamang damo, at tapos natuyo, tapos sinisilaban natin, diba na umaapoy? Ganon din ang gagawin ng Diyos dito sa ibabaw, sa mundong ito. Lilinisin to ng Diyos kasi sobrang dumi na. Sobrang sobrang sumisibol na yung yung masasamang malalaking damo, masasamang damo. Kaya susunugin to ng Diyos. Kaya yun yung kailangan natin sa puso, mga kapatid. Tanggapin natin ang katotohanan para maiwasan natin. Kasi sinabi ng Diyos, di ba kanina, na ang nakakabulag sa bawat isa sa atin dito, ang sanglibutan. Yun yung nakakabulag sa katotohanan. Bubulagin tayo ng sanglibutan. Kaya wag natin bigyan ng pansin yan, ng sanglibutan. Mamuhay tayo na mapayapa dito sa ibabaw ng mundong ito. At patuloy tayo tumanggap ng salita ng Diyos. Para patuloy tayong lumalago ang ating pananampalataya natin. Kasi kung hindi nyo palalaguin yan, puputulin na niya ng Diyos. Sinasabi ng ating Panginoon yan, puputulin na kayo. Itatapon sila sa nagiliyab na apoy at doon iiyak sila. Mangalit ang kanilang ngipin. Para yung ngipin nyo parang hindi nyo mapaliwanag sa sobrang paghihirap nyo. Sobrang init. Susunugin kayo ng Diyos eh. Kaya yun yung kailangan natin, mga kapatid. Pagandaan
dito sa ibabaw ng mundong ito. Kasi ito na yung pinakabiyaya sa atin ng Diyos na maligtas tayo sa pamamagitan ng kanyang mga talinghaga sa ibabaw ng mundong ito. Na tanggapin natin buong puso ang salita ng Diyos. Kasi kung hindi natin tatanggapin to, wala kayong matatanggap sa Panginoon. Matatanggap nyo. Ito nga, ang sinasabi, paparusahan kayo ng ating Panginoon. Susunugin kayo. Ilalagay kayo sa ng mga nagliliyab na apoy. Kaya, tanggapin natin ang katotohanan. Kasi diba, alam na natin, si Nazaro sa kayong mayaman. Hindi naniwala kasi yung mayaman na may itong salita ng Diyos na nandito sa lupa. Hindi naniniwala yung mayaman. Naniwala siya nung naranasan niya na yung paghihirap niya. Si Nazaro, binigyan siya ng napakaganda. Kasi yung mayaman nanglilimos si Nazaro para tingin ng mayaman, maliit. Ngayon, inaliw siya ng Diyos. Yun yung kailangan natin matanggap sa Panginoon. Maniwala tayo sa salita ng Diyos dito sa magandang balita. Kasi kung hindi tayo maniniwala dito, ganon mangyayari sa inyo mga kapatid. So, mag-iirap kayo habang buhay kayo. Habang buhay na mag-iirap kayo. Sinabi pa ni Jesus, ang kaharian ng Diyos ay katulad ng kayamanan na kabaon sa isang bukid. Nang maukay ito ng isang tao, itinago niya itong muli. At sa tuwa niya, umuwi siya at ipinagbili ang lahat ng kanyang ari-arian. At binili niya ang bukid na iyon. Ang kaharian ng Diyos ay katulad din nito, may isang negosyante na naghahanap ng magagandang perlas. Ganoon din ang matatanggap natin sa ating Panginoon. Napakaganda. Yun yung kailangan natin hanapin. Dito pa lang sa mundong ito, hanapin natin yung tunay na kayamanan. Ang tunay na kayamanan, ang salita ng Diyos. Yun yung kailangan natin hanapin. Nang makatagpo siya ng isang mamahaling perlas, pinagbili niya ang lahat ng kanyang ari-arian, binili ng kanyang perlas sayo. Ang kaharian ng Diyos ay katulad din ng isang lambat na inaagis ng mga mangingisda. Sa lawa, nakauli ng sari-saring isda. Ganon din ang kayamanan ng ating Panginoon. Nang mapuno ang lambat, inila nila ito papunta sa kalampasigan. Pagkatapos, naupo sila para pagbukod-bukurin ang mga isda. Ang mabubuting isda ay nilagay nila sa mga basket. Ang mga walang kwenta ay itinapon nila. Alam natin kung yung walang kwenta, itatapon. Ganyan din ang mangyayari sa katapusan ng mundo. Darating ang mga anghel at iiwalay nila ang masasama sa matutuwid. Sa bawat isa sa atin kasi mga kapatid, may anghel na gumagabay. Ang mga anghel ang
mag-iiwalay sa mga tunay o hindi mga tunay. Itatapon ang masasama sa nagliliyab na apoy, at doon iiyak sila, at mangangalit ang kanilang ngipin. Nakakatakot mga kapatid. Pero hindi nila itong kakatakutan ngayon kasi masaya pa tayo dito eh. Masaya sa mundo eh. Pero pag dumating ang oras, doon na kayo magsisi, wala na pagsisisi. Pagkatapos tinanong sila ni Jesus, naunawaan ba ninyo lahat ang sinabi ko? Sumagot sila, opo. At sinabi ni Jesus sa kanila, kaya nga ang bawat tagapagturo ng kautusan na naturuan tungkol sa kaharian ng Diyos ay maitutulad sa isang may-ari ng bahay ng maraming ari-arian sa bodega. Sa bodega niya, hindi lang ang mga lumang bagay ang kanyang ilalabas sa bodega, kundi pati ang mga bago. Ito ang ito yung tunay na matatanggap natin sa ating Panginoon. Kasi ang Panginoon, may siya may lagayan din siya. Yung parang iniipon ng ating Panginoon yung mga magagandang binhi. Doon nilalagay, iwalay din yung hindi magaganda. Yung hindi mga tumatanggap ng salita ng Diyos. Yun yung iiwalay ng ating Panginoon sa kanyang bodega. Pagkatapos mangaral si Jesus sa pamamagitan ng mga talinghaga ay umalis na siya. Pumunta siya sa sarili niyang bayan at nangaral doon sa kanilang sambahan. Nagtaka sa kanya ang mga kababayan niya. Sinabi nila, saan kaya niya nakuha ang karunungan niya ang kapangyarihan gumawa ng himala. Tatanong ang mga kanyang mga lagad noon. Nagtataka kung saan ang Panginoon kasi ang lahat ng bagay alam niya. Kaya tayo mga kapatid, ito na nga, huwag na tayo magtaka kasi ang Diyos ang makapangyarihan sa lahat. Siyang nagbigay ng buhay sa atin dito sa mundo ito eh. Kaya tayo ay may ininga, may oxygen. Ang Diyos ang naglikha nito. Lahat ng ginagamit natin dito sa ibabaw ng mundo ito. Hindi ba't anak siya ang karpintero? Hindi ba't si Maria ang kanyang ina? Ang mga kapatid niya ay sina Santiago, Jose, Simon, at Judas. Nagtataka kasi nagtataka mga tao kasi isa lang siya na karpintero, ang ating Panginoon. Hindi ba't ang lahat ng kapatid niyang babae ay dito rin nakatira sa atin? Saan niya nakuha ang kanyang kakayanan? At hindi nila siya pinaniwalaan, kaya sinabi ni Jesus sa kanila, ang isang propeta ay iginagalang kahit saan, maliban lang sa sarili niyang bayan at pamilya. Kaya hindi gumawa si Jesus ng maraming himala roon dahil sa kawalan nila ng pananampalataya sa Kanya. Kaya ang Diyos hindi na sa kanila gumawa ng anong bagay na makikita nila, magtataka sila kasi hindi nga sila naniniwala mga ginawa ng Diyos. At nagtatanong pa sila na di ba isa ka lang na karpintero?
siya nakakuha ng karunungan, kundi sa kanyang ama. Kanyang ama siyang doon siya galing. Lahat ng gusto ng kanyang ama, yun yung kanyang inahayag sa kanyang mga talinghaga na para tayo ay maligtas at mabigyan tayo ng karunungan din dito sa ibabaw ng mundo ito. Kaya mga kapatid, napakaganda mga kapatid, kung tayo ay patuloy na makikinig at patuloy natin tinatanggap ang salita ng Diyos sa puso talaga, hindi yung pakikinggan lang. Kasi kung papakinggan lang natin, hindi natin sa puso, mawawala yan. Kaya mga kapatid at mga nanonood sa live, iarap natin ang sarili natin sa katotohanan. Huwag natin bulagin ang sarili natin. Kasi alam na natin ang katotohanan. Kasi mabubulag kayo itong sanglibutan na ito eh. Sanglibutan dito. Yun yung makakabulag sa inyo mga kapatid. Kung lagi nyo binibigyan ng pansin ng sanglibutan. Kaya ang meron unawa at merong karunungan na natatanggap sa Diyos, walang iba yan iniisip, walang iba yan binibigyan ng oras, kundi ang gawain ng Diyos. Okay mga kapatid, at mabiyaya sa gabing ito na tayo ay nakakain ng salita ng Diyos at tinanggap natin ang salita ng ating Panginoon at nadiligan tayo ng salita ng Diyos. Lalago at lalago ang ating pananampalataya. Okay, yun lang yung may papahayag sa gabing ito mga kapatid sa oras na ito at papatuloy ang ating pastor John. Lord, mapag-usapan natin mga kapatid. Topic natin eh. Well, natin ginawin natin. Ibang binhi. Masyado na tayong gabi. Alas 9 na, no? Amen. At siguro manalangin na lang siguro tayo. Ano ba yung nahulog sa daan at ano ba yung 4 na lugar yun na pinagulugan? Ano saan unang nahulog? Nahulog sa Mabato. Pangalawa, Madamo, Masukal. Pangatlo, mababaw na lupa. Pangapat, sabi ng Bible, pinaliwanag rin ni Christ, yung nahulog sa batuhan, umubo man siya, sumibol. Ang binhi kasi sumisibol yan kahit saan dako yan eh. Amen. Basta nahulog sa ground. That's ground sa bawat kaluluwa ng ibig sabihin ni Christ, mabasa natin. Basahin nga natin. Ginawin natin kaunti. At bago tayo manalangin. Ginawin natin ang gusto yun. Saan ba yan? Sa Mateo 13. Tingnan natin. Sabi niya sa 4. Sa kanyang paghasik, may mga binhing nahulog sa tabi ng daan.
ito. Dumating ang mga ibon at tinuka ang binhing iyon. Tandaan natin yan. Sa nahulog, una, sa tabi ng daan. Ano? Ang tinutukoy na ground nito, mga tao ito, ito yung mga klaseng tao na tumatanggap sa salita ng Diyos. Amen. Linawin natin. Itong taong ito, simbolo ito, ibig sabihin ng ground. Tao yan, tao, simbolo. Sabi ng Bible, ang bukid ay simbolo ng tao yan. Amen. Nagigits niyo ako? At yung daan na yan, yan yung puso. Yung hinahasikan ng binhi, ang binhi ay salita ng Diyos. Nawain natin, tindihin. At dumating ang ibon. No? Tingnan nyo, hindi pa nga tumubo eh. May tumubo na ba? Hindi. Sa kanyang paghasik, may mga binhing nahulog sa tabi ng daan. Dumating ang mga ibon at tinuka ang mga binhing iyon. Nahulog pa lang sa daan, hindi pa nga tumubo. Kinuha na agad. Nakits nyo? Amen. Yan, tao to ha. Ibig sabihin ng ground, lupa, tao yan ang tinutukoy ng Diyos. May mga binhi namang nahulog sa mabatong lugar. Kung saan wala gaanong lupa, mabilis na tumubo ang binhi dahil mababaw ang lupa. Ito yung mga klaseng tao na ang puso nila, ito yung mga uring puso. May puso na ang puso na yun ay tabing daan, sa daanan. Ang puso nito ay mabato. Ngunit natuyo rin ito ng masikatan ng araw at dahil hindi malalim ang ugat, namatay ito. Tumubo rin siya, tama? Nakita rin sa kanya ang salita ng Diyos, pero namatay rin. Amen. Tingnan nyo. May mga binhi namang nahulog sa lupang may matitinik na damo. Lumago ang mga damo at natakpan ang mga tumubong binhi. Mas natalo siya sa mga panirang damo. Tama magits nyo ko? Amen. Kaya ang pananim, kapag magtanim ka, kailangan linisin mo muna ang bukid bago ka magtanim. Alisin nyo muna ang damo. Ito po yung kalagayan ng tao. Ang iba na may nahulog sa mabuting lupa. Ito yung hinahangad ng Diyos. Amen. Hanapin natin to saan sinabi ng Biblia. Ano yung katangian? Sabi dito, lumago at namunga, ang iba'y nagpakarami ng bunga, ang iba'y marami-rami, ang iba na may katamtaman lang. Kayong mga nakikinig, dapat ninyo itong pag-isipan. Amen. So ilang klaseng tao ang tatanggap? 4 na klaseng tao ang tumatanggap sa salita ng Diyos. Nagets nyo? Amen. So hindi lahat ng nakikinig sa salita ng Diyos ay tatanggap ng tama. Nagets nyo ako? Amen. Sino lamang ang tatanggap ng tama doon? Yung mabuting lupa. Yun yung simbolo, ang lupa, simbolo ng tao, tayo, yung mga tumatanggap. Ibig sabihin, pinakita sa Biblia na yan na 4 na klaseng taong tumatanggap sa salita ng Diyos. Ngayon, ini-interpret ng Diyos yan. Ano? Pakinggan natin. Siya rin mismo ang nagpaliwanag. Sabi ng siya rin nagpaliwanag sa Diyos. Tingnan nyo ha. Anong paliwanag ng Diyos? Sa 18. Sa 13:18, Matthew 13:18. Pinaliwanag din ni Kristo yung kahulugan na yon na binanggit niya. Makinig tayo. Pakinggan ninyo ang kahulugan ng talinghaga tungkol sa manghasik. Ito, ang tabi ng daan kung saan nahulog ang ilang binhi ay ang mga taong nakinig ng mensahe sa salita ng Diyos. Ito yung mga taong nakinig sa salita ng Diyos tungkol sa paghari ng Diyos pero hindi nakakaunawa. Amen. Uma-attend dito sa church pero walang naintindihan. Nagis niyo ako? Amen. Kaya wala silang pananampalataya. Sabi ng Biblia, dumating si Satanas at inagaw ang salita sa kanilang puso. Kaya nga, paano dumating si Satanas? Gagawin ni Satanas sa sanglibutan. Amen.
Nagits ko? Amen. Yes. Nas naaaliw kayo sa sanlibutan kaya walang lalago sa iyo kasi inagaw ni Satanas ang binhi na yon. Huwag kang maniwala dyan. Dito ka sa akin. Yan yung ibig sabihin ni Kristo. Amen. Nagits nyo? Amen. Kaya linawin natin siya. Ito, pangalawa, saan yan? Pangalawa, ang mabatong lugar kung saan nahulog ang ibang binhi ay ang mga taong nakinig ng salita ng Diyos at masaya itong tinanggap agad. Ito yung mga tao na mabilis tumanggap sa salita ng Diyos. Nagits nyo ko? Amen. Mabilis siya tumanggap sa salita ng Diyos. Nagpabautismo agad. Tama? Amen. Pero ang sabi niya, ngunit hindi. Sabi niya, ang mabatong lugar kung saan nahulog ang ibang binhi ay ang mga taong nakinig sa salita ng Diyos at masaya itong tinanggap agad. Nagpabautismo. Nagits niyo ko? Amen. Ngunit hindi taimtim sa puso ang kanilang pagtanggap. Tanggap nila, nakaunawa sila, nagpabautismo sila, pero sa puso nila, hindi sila taimtim. Amen. Tama. Nakaintindi sila. Tama, nagitso ba ako? Amen. Alam nila ang salita. Kaya nga sila nagpabautismo, pero hindi taimtim, hindi totoo sa kanilang puso ang salita ng Diyos. Tama. Amen. Nagis nyo? Amen. Hanggang alam lamang nila, sabi niya, hindi taimtim. Sabi ni Kristo, niwala ba tayo kay Christ? Amen. Amen. Ngunit hindi taimtim sa puso ang kanilang pagtanggap. Hindi taimtim, Brother Ando. Tama. Ang sabi lang dito, nakinig sila sa salita ng Diyos at masaya itong tinanggap. Masaya sila, tinanggap nila ang salita ng Diyos. Masaya sila dahil mayroon silang kapahayagan ng salita ng Diyos. Pero sa puso nila, hindi taimtim. Hindi masyadong tanggap ang salita ng Diyos. Tama. Kaya hindi tumagal ang kanilang pananampalataya. Pagdating ng kahirapan at pag-uusig dahil sa salita ng Diyos sa kanilang tinanggap, pagdating ng pagsubok, pagdating sa kawalan, walang panalig sa salita ng Diyos, walang panalig sa Diyos. Nagits ako? Amen. Natatakot at nataranta na. Hindi na ako atin. Tinatamad na ako matin dyan. Boring ako dyan. Nagits ako? Amen. Sabi ng Panginoon, agad silang tumalikod sa kanilang pananampalataya. Magtatrabaho ako. Parang ikaw, kung manindigan ka sa salita ng Diyos, bibigyan ka ng Diyos ng hanapbuhay na makasamba ka sa Kanya at mas maganda ang kinikita mo at hindi ka pahihirapan ng Diyos. Amen. At tinanggap agad nilang tumalikod sa kanilang pananampalataya. Tatalikod yan, Brother Ando. Yan ang ibig sabihin ng ground. Amen. Ngayon, itong mabuting binhi. Ngunit ang mabuting lupang hinasika ng binhi ay ang mga taong nakikinig sa salita ng Diyos. Nakikinig at nakakaunawa. Nakits niyo ko? Amen. Nakakaunawa nito. Kaya namumunga ito sa kanilang buhay at ang iba'y nagpakarami ang bunga, ang iba ay marami at ang iba na may katamtaman lang. Amen. Amen. So, tingnan natin, sabi sa Mateo din, tingnan natin, ito yung mga taong mabuting lupa. Hindi pa sila nakarinig sa salita ng Diyos, pero mayroon ng mga taong ganito ang attitude. Brother Ando, so itong mga binhi, apat na klaseng tao na tinutukoy sa Biblia, hindi na yan magbabago. Yan na talaga sila. Amen. Ang tatanggap lamang ng salita ng Diyos na katotohanan, apat na klaseng tao sa mundo lamang ang tatanggap sa salita ng Diyos. Tingnan natin. Sabi niya rito, sa 5. Chapter 5. Ito yung mga tao na mabubuting lupa. Ito, pakinggan nyo. Ito yung mga taong mabuting lupa. Ito yung mga hinahasikan ng binhi. Nang makita ni Jesus ang napakaraming tao, umakyat siya sa bundok at naupo roon. Lumapit sa kanya ang mga tagasunod niya.
At ang simula siyang mangaral, sinabi niya, mapalad ang mga taong inaaming nagkulang sila sa Diyos. Yung inaamin nila sa Diyos na, Lord, lagi ako nagkakamali sa iyo. Tama. Ang tawag diyan ay repentance. Amen. Lagi nagsisisi sa harapan ng Diyos. Paano harapan ng Diyos? Espiritu ng Diyos. Sa isip at sa puso mo, lagi kang nagsisisi. Sabi ni Pablo, araw-araw siya nagsisisi kasi araw-araw siya nagkakasala. Amen. Amen. Ang sabi niya, mapalad ang mga taong inaming nagkulang sila sa Diyos dahil makakasama sila sa kaharian ng Diyos. Mapalad ang mga taong naghihinagpis dahil aaliwin sila ng Diyos. Yes. Sino mag-aliw? Ang Diyos. Mapalad ang mga tao, ang mga mapagkumbaba dahil mamanahin nila ang mundo. Ito yung mga mabuting lupa, ito yung mga karakter na lupa na ito na binanggit ng Diyos na hahasikan ng binhi. Amen. Yung mapakumbaba. Tama. Amen. Nagits niyo ko? From the beginning, mayroon na, kahit hindi ka pa nakarinig ng binhi, ng salita ng Diyos, may mga tao na yan ang attitude na ganyan. Tama. Na pag once nakarinig ng salita ng Diyos, hindi mahirap tumubo ang salita ng Diyos sa kanila. Amen. Nagits niyo ko? Amen. Ngayon, sabi niya, dahil tutulungan sila ng Diyos ng matupad iyon. Ito pa. Sabi niya, 6. Mapalad ang mga tao, ang hangad ay matupad ang kalooban ng Diyos. Gusto niya, maka-Diyos siya. Binabasa niya ang mga kalooban at mga salita ng Diyos. Dahil tutulungan sila ng Diyos na matupad iyon. Mapalad ang mga maawain. Maawain ang tao. Ito yung mga tao na mahahasikan ng binhi, maawain. Dahil kaawaan din sila ng Diyos. Mapalad ang mga taong may malinis na puso dahil makikita nila ang Diyos. Mapalad ang mga taong nagtataguyod ng kapayapaan dahil tatawagin sila ng mga anak ng Diyos. Mapalad ang mga dumaranas ng pag-uusig dahil sa pagsunod nila sa kalooban ng Diyos dahil makakasama sila sa kaharian ng Diyos. Mapalad kayo kung dahil sa pagsunod nyo sa akin ay iniinsulto kayo, inuusig at pinaratangan ng masama. Ganon din ang ginawa nila sa mga propeta nung una, kaya magalak kayo dahil malaki ang gantimpala ninyo sa langit. Amen. So yan yung mga mabuting lupa. Naintindihan nyo? Amen. Saan kaya tayo doon? Dito sa loob ng church. Saan kayo, Paul, doon sa mabuting lupa na, sa lupa na yon, sa ground na yon? Sa mabuting, lahat ng tao, hinahasikan ng binhi, hinahasikan ng salita ng Diyos. Tama ba? Amen. Ang problema, hindi lalago ang salita ng Diyos sa kabuhay nila kasi iba sila. Ibang lupa sila. Hindi sila equipped na lupa na pataniman ng binhi ng Diyos. Tama ba ako? Amen. Sabi ng Biblia yun eh. So may mga tao, kahit anong lagay mo sa salita ng Diyos sa kanila, Hindi mabubuhay. hindi mabubuhay ang salita ng Diyos sa kanilang buhay. Bakit? Ibang lupa sila. Baka sila ay ground o lupang daanan. Tama ba? O baka lupang damuhan. Lupang parang malagkit. Baka lupa silang batuhan. Kaya hindi lalago sa kanila ang salita ng Diyos. Makikitaan man sila, maiksing panahon lamang, tatalikod na yan. Nag-gets niyo ako? Amen. So pero itong tao na ito, na mabuti ang lupa, mabuting tao, no? Ito ang hinahanap, ito yung mga hinasik, kasi ang salita ng Diyos, ipinangaral lamang yan para ka naghasik ng binhi. Tama ba? Amen. Parang hinasik, kung tumama ito sa mabuting lupa, sa mabuting tao, Tama. tutubo at lalago, makikita ang binhi ng Diyos. Tama. Amen. Tama ba? Amen. Kaya,
Apat na klaseng tao yan ang tinutukoy sa Biblia. Anong apat na tao? Yan yung ang puso nila ay parang nasa daanan. Tama? Pangalawa, yung puso nila ay parang nasa batuhan. Pangatlo ay nasa dawagan o sa damuhan. No? Pero itong isa ay mabuting lupa. Nagets nyo? Malinis ang puso. Sabi ng Biblia sa Matthew chapter 5. Ibig sabihin, malinis, walang damuhan, walang abalhakit, walang alalahanin sa kanyang buhay. Kung hindi, kung may mga problema at pagsubok siya, mas dinaig, mas lamang sa kanyang isip ang salita ng Diyos at ang pangako ng Diyos sa buhay niya. Amen. Nakits nyo? Malinaw po ba sa atin sa Biblia? Amen. Kaya, yun po ang ibig sabihin ng paghasik ng binhi. So, hindi lahat ng pangangaralan mo, mayroon pa nga, Brother Randon, na hindi tatanggap eh. Kahit gumastos ka ng 1 million, 2 million, kahit anong akay, ang tagal ko nang inakay ito, Pastor, hindi pa rin nadadala sa church. Amen. Amen. Baka mamaya, sister o brother, ang inakay mo na yan, bato yan. Hindi talaga tutubo ang binhi dyan. Bato siguro. Amen? Amen. Nagits niyo ako? Amen. Ay, sister, baka yung inakay mo ay punong-puno ng dawang. Hindi talaga tutubo ang binhiyan dyan. Nagis niyo ako? Amen. At yung isa naman, Pastor, inakay ko. Umatin lang isang bisis, umalis na, wala na. Hindi talaga yan. Aagawin lang naman ni Satanas sa puso niya ang binhi. Mas priority niya ang mga bagay sa sanlibutan kaysa makikinig sa salita ng Diyos. Sabi ng Biblia, hindi ako nagsabi nito, Biblia po. Amen. Tama. Pero itong mga tao, pag inakay mo, sister, brother, pag inakay mo ang mabuting lupa, pag nakarinig lamang ng binhi niyan, at nadiligan pa ng banal na Espiritu Santo, lalago at tutubo yan. Mas Amen. mabilis tumubo sa kanyang buhay. Amen. At makikita ang binhi sa kanyang buhay. Ang tinutukoy dyan, yan yung mga apat na klaseng puso ng tao. Amen. Tama. At apat na klaseng tao sa lupa na tumatanggap ng salita ng Diyos. So, hindi lahat ng tao ay tatanggap sa salita ng Diyos. Amen. Ano sabi doon sa 2 Timothy, Timothy, na sabi nila, hindi nila naisin sa huling araw, mas piliin nilang makinig sa mga maling aral kaysa katotohanan na aral. Tama. Na doon sa maling aral na masusunod ang kanilang kagustuhan. Tama ba? Amen. Kaya maraming mga relihiyon na hindi sila sasawayin. At hindi naman sila sasawayin dahil wala namang pansaway. Tama. Yun lang naman talaga ang tuturo nila. Okay lang. Magpaiksi ng shirt, magpaiksi ng buhok, mag-makeup, mag-lipstick. No? Wala sa kanila yon. Wala silang pamalo na yon. Amen. Bagaman sila, katulad sila ang pastor nila, katulad silang isang magulang na konsentidor, Tama. na kriminal ang kanilang anak, kinukonsente, hindi dinisiplina. Amen. Tama ba? Amen. Kaya, ganun din, paano mas gusto nila yung mga batuhan na yon, yung mga taong batuhan, mga pusong bato na yon, at mga dawagan na mas gusto nila na doon sila sa pastor na makinig na hindi sila sinasaway. Naintindihan nyo ba ako, mga kapatid? Amen. No? At dito hindi pwedeng ganun. Hindi tayo mangangatwiran. Kaya nagkakaroon ng iba-ibang reliyon dahil sa pangangatwiran. Tama. Nag-gets nyo ako? Amen. May katwiran ang ibang reliyon na ito. May katwiran. Hindi mo pwedeng pangangatwiran ang Biblia
Dahil ang Biblia, absolute, kung anong sinabi ng Biblia, Yan. yan na po yan. Tama. Ay paniniwalaan mo na lamang yan. Amen. Nag-gets nyo? No? At hindi pwedeng magpapaliwanag ka, maging dahilan ka. Nasasabihin mo, ang pagsamba ng rebulto ay isang paggala lamang ng isang litratong pagmamahal. Nag-gets nyo ako? Amen. Bakit ang Diyos ay gumawa ng rebulto sa templo ng panahon nila Moises? No? Ay symbolize yun na makalangit na rebulto. Hindi sinasamba po nila yun. Nakits niyo ko? Amen. Iba yung kalagayan. Inilagay yun ay symbolize. Hindi, symbolize din yung pastor. Halimbawa ang aking tatay namatay, binigyan ko ng picture, mahal na mahal ko, dala ko sa wallet ko yan. That is reasoning. Nagre-reason. Di ba? Gawa nga ng tao, sambahin. Di ba? Hindi, sasabihin nila, brother, hindi nga namin sinasamba eh. Inaano lang namin na pagmamahal namin eh. No? Reason yun eh. Ano bang sabi ng Biblia? No? Umuukit sila at niliuran at nirukan. Ay hindi pa bilang respeto yon. Sa namayao naming litrato po yon. Ganon din ang pagmamahal natin sa Diyos. Ano nang pasabi ng Panginoon? Ang Panginoon ay Espiritu daw. Sabi naman ng sumasagot din ng isang born again, sambahin ng Diyos sa Espiritu at katotohanan. Amen? Di ba? Lahat naman, bro, kung titingnan mo mga kataong may punto. Nagits niyo ako? Amen. Tama. Totoo naman yun, symbolize eh. Maglagay nga ako ng rebulto dito, cross na napako si Kristo. May tinusok. Di ba? Para maalala natin si Christ. Pero kung maglagay ka ng iba dyan na ano-ano pang ibang ano na yun. Nag-gets nyo ako mga kapatid? Amen. Hindi rason, hindi tayo mga katwira. Kaya, nagkakaroon ng iba-ibang division ang paniniwala sa Biblia. Nagkahati-hati. Nag-gets nyo ako? Amen. Ito, kukunin ko tong versikulo na ito. Ito, kunin kong versikulo na ito. Wala naman po, maglagay ka ng picture dyan. Wala naman problema dyan eh. Huwag mo lang sambahin. Huwag mong yukuran. Na halos ikinamamatay na ng tao. Pero ang sinasabi nila, hindi naman sinasamba. Pero ang ginagawa nila, anong ginagawa nila? Lolo na. Ay, ganun din. Yung sinasabi nila, tama yon, pero sa ginagawa nila, parang taliwas dun sa sinabi nila sa ginagawa nila. Tama? Amen. Ano sabi ni Kristo? Alalahanin niyo ang aking mga salita. Salita niya ang alalahanin natin. Amen. Nakits niyo ba ako mga kapatid? Amen. Ang pinaka-rebulto o larawan ng Diyos ay salita ng Diyos. Yan yun. Hindi niyo ba alam na ang larawan ng Diyos na hindi nakikita si Kristo? Ay si Kristo ay salita. In the beginning was the Word was with God, the Word is God. So ang Diyos ay sasambahin sa Espiritu, sa salita ng Diyos. No? Kaya maraming mga pangangatwiran. Kaya nagkanya-kanya. Naniniwala ako sa ganito. Magaling to magpaliwanag. Talagang nalilinawan ako eh. Dito rin ako. Ito may punto rin eh. Di ba? Ang tawag niyan, may kanya-kanyang optional. May kanya-kanyang choice. Sa Biblia, no choice ka.
Ano sabi? Ang Biblia, kahit tuldok, kudlit niyan, paniniwalaan mo yan. Di ba? Hindi mo pwedeng kakatwiran Tama. at bigyan mo ng paliwanag at rason. Reasoning is the devil. Napakaganda, mahata ka. Nga naman, no. Totoo nga naman pala. No? Eh, mahal ko siya eh. Eh, magpapagawa ko kasi mahal ko nga papa ko eh. Diba? Naalala ko papa ko, para maalala ko lagi yung papa ko. Ilalagay ko yung larawan niya. Maniwala siya. Ang pag-alala, gawin mo kung ano yung ginagawa at pinapagawa sa'yo. Ano sabi ng Biblia? Ang sino mang umibig sa akin, yaong mga taong tumutupad sa aking mga salita. Yun yung tunay na pag-ibig. Amen. Yun yung tunay na pagsamba. Pag-ibig sa Diyos. Yung tumutupad. Kaya nga walang magbabago. Saka lang sasamba pag nakakita ng nilibulto. May nabago ba, Brother Ando? Wala. Wala. Kasi doon lamang sila sasamba kapag nakita nila yon. Doon lamang nila maalala. Ano sabi sa salita ng Diyos? Sa kawikaan? Sa Proverbs ba yun? O sa awit o salm? Ang sabi sa 1:1 na araw at gabi alalahanin nyo ako. Amen. Yun ang pagsamba sa Diyos eh. Araw at gabi nasa isip natin lagi siya eh. Hindi lamang nakakita ka na, saka ka na maalala mo siya. Di ba? Ito. Nagets nyo? Amen. Reasoning is the devil. Yan ang sanhi ni Eve. Sanhi ng hayop na yon doon sa Garden of Eden. Tinaliwas niya ang salita ng Diyos. At naliwanagan si Eve na mas maganda tong kay Satanas ha. Oo nga naman. Ang ginagawa ng salita, nirealize ka. Para malabag mo yung sinasabi ng Diyos. Oo nga naman. Kapag kami kumain ng ganito. O diba? Well, ikaw naman ay mahina sa pananampalataya. Oo nga no? Tama nga naman. Kain din siya. Di ba? Maniniwala ka. Kasi, na-realize mo sa iyong pangsariling unawa. Amen. Mas nalilinawan ka roon sa iyong sariling paunawa. Pero kung basahin mo ang Biblia, labag eh. Absolute ang salita ng Diyos. Gagamit din sila ng salita ng Diyos na malayo na doon sa connection sa salita ng Diyos. Kaya pag titingnan mo, nagkontra-kontra na ang Biblia. Nag-away-away na ang Biblia. Hindi dapat mag-away-away ang Biblia kaya isa lamang ang sinasabi niyan. May tinutukoy lamang yan. Amen. Nag-gets nyo ko? Amen. So, 4 lang na tao yan. Sa mundong ito ang tatanggap ng salita ng Diyos. Pero doon, 3 na yun, reject na sa Diyos yun. Pero itong isang mabuting binhi, itong mabuting lupa. So, lahat naman mabuting binhi yun, hinasik eh. Yung, ang hinasikan lang ang problema eh. Tama? Tayo magsita yung mga kapatid at manalangin. Praise God. Lampas tayo sa oras, no? Amen. Sa mga nanood, sinsya kayo ay tayo lagpas na sa ating oras. No, alas 9 dapat sakso. Tapos tayo. Amen. Time na. O Lord God, maraming salamat, Lord Diyos, na makapangrehan sa lahat. Ikaw po ang aming pasalamatan sa gabing ito. Ikaw po, Diyos, na magpapala sa mga nakikinig at bawat isa sa amin naririto, pagpalain mo, Lord God. Ama, hindi ko na babanggitin ang mga idadalangin ko. Ikaw na po ang bahala sa kanila na magbibigay sa kanila, sa iyo, Lord God, ng lahat ng ito. Ama, maraming po salamat sa pagtatapos namin. Paunawa mo ang iyong mga salita sa kanila. Maraming po salamat sa parang palang Christ Jesus. Amen. God bless mga kapatid. Tayo po yung kamayan. God bless.